Mahabagin naming Diyos na nasa langit, na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas, ng aming pagkain, ng aming kalusugan, na siya ang tunay na may akda ng buhay. Maraming salamat po dahil walay sa iyo, ginawa namin yung kasalanan laban sa iyong salita. Subalit maraming salamat po sa dakilang pag-ibig at awa ninyo sa amin, dahil sa kamatayan at pagdanap ng dugo ng aming Panginoong Hesus doon sa cross, ang aming mga kasalanan ay nalinis at napatawad. At ngayon kami ay itinuturing po ninyo bilang inyong sambahayan at anak. Salamat po sa dugo ng aming Panginoon na siyang naglinis sa amin. Sa araw na ito, nagtitipon po kami sa inyong harapan upang mag-aral ng inyong salita, upang lumago kami sa pananampalataya at makapamuhay kami ayon sa pamantayan ng iyong salita at mga aral ng salita ng Diyos. Kahit marami po kaming kulang, kahit marami po kaming kahinaan, tulungan niyo po kami na maging matatag at magnais na lakaran ang inyong salita at kalooban. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod upang ang salita ng Diyos at ang katotohanan ay marinig namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Ephesians chapter 4. Okay. Beginning verse 17. Okay, babasahin po natin dito. Ephesians chapter 4. Beginning verse 17 hanggang 24. Ito po. Ephesians chapter 4. Okay. Chapter 4, beginning verse 17 hanggang 24. Okay. Okay. So kung nandiyan na pa kayo, babasahin po natin ng dahan-dahan at sabay-sabay. Okay? Nandiyan na po kayo? Okay, basahin natin ng dahan-dahan at sabay-sabay hanggang verse 24, 3 to 1. Kaya sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay naka Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbiis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Magandang umaga po. Ito po ang salita ng Diyos. Dito po tayo mag-aral ayon dito sa mga talata po ito. Okay po. So, tignan natin kung ano ba ang ibig sabihin dito ni Pablo. Okay. So, makikita po natin dito yung kanyang mga sinasabi, no? Sabi niya rito, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon. Kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil. Kaya yung topic po natin ay doon ko po kinuha. Okay? You should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Yun po yung title natin. Bakit po ba sinasabi ni Pablo na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat lumakad katulad sa lakad ng mga hentil? Okay? Alam niyo po, sa Biblia, mahalaga ang mga turo at aral ng Biblia sa atin pagkatapos ng ating kaligtasan. Okay?
Yung kaalaman, paano tayo mabubuhay at lalakad ayon sa salita ng Panginoon. Tama po? Pagkatapos nating maligtas. Dito magsisimula yung mahusay na panawagan ni Apostol Pablo sa patungkol sa bagong moralidad. Yung salitang moral dignity o moral values. So, si Pablo ay nagkaroon ng isang panawagan na ang mga Kristiyano daw na naligtas dapat magpasakop sa mga aral ng Panginoong Hesus sa pagpapatotoo sa Panginoon. Ibig sabihin, tayong mga naligtas, hinihimok tayo ng Biblia na dapat tayong magpasakop sa mga aral ng Biblia, aral ng ating Panginoong Hesus. Okay? Iwaksi yung mga bagay na nakaraan nating dating pamumuhay. Okay? Sinabi niya rito na hindi na tayo dapat lumakad sa katulad ng lakad ng mga hentil. Bakit po sinabi ni Pablo na huwag tayong lumakad gaya ng mga hintil? Sino ba yung mga hintil? Ano ba ang meron sa kanilang pagkatao? Actually, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 5, binanggit po yung ginagawa ng mga hintil. Okay? Ang sabi po, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 5, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Okay. So yung mga hintil ay sinasabi dito ni Pablo, hindi po sila nakakakilala sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa aral ng salita ng Diyos, yung mga hintil. Okay. Kaya doon sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sinabi ni Pedro, sapat na yung nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil. 1 Peter chapter 4 verse 3, sabi niya, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ni Pablo, hindi na kayo dapat lumakad ng katulad ng mga hintil, dahil ito yung kanilang gawain. Okay? Sinabi ni Pablo dito na ang mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, sa pag-iinuman, sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun daw po yung gawain ng mga hentil, Gentiles. Okay? So ano ba yung dapat gawin daw natin? Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14, ang sabi po, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal, tama po? Ang Diyos ay matuwid. Nung naligtas tayo, itinuturing tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Tama po? Kaya yung Diyos, siyang ating Ama sa langit, ang sabi, tularan natin yung lakad ni Jesus Christ, katulad ng pagtulad niya, nang siya ay nabubuhay dito bilang isang banal at matuwid. Okay? So kaya sa 1 Peter chapter 4 verse 4, ang sabi po, sila ay nagtataka na kayo'y hindi na nakikisama sa gayang labis na kaguluhan kaya't kayo nilalait nila. Kaya ho yung buhay Kristiyano, katulad ni Pablo, alam niyo po, pag binasa niyo po yung buhay ni Pablo, sino ba si Pablo nung una? Ang sinabi niya, siya ay lapastangan, nilait niya yung salita ng Diyos, inusig niya yung iglesia, pinatay niya yung mga Kristiyano. Hindi niya nalalaman yung kanyang ginagawa ay pagsalungat laban sa Biblia. Pero sinabi niya, siya ay kinahabagan ng Diyos. Subalit ang Diyos ay nahabag at naawa sa kanya. Kaya sinasabi po rito, yung mga Kristiyano ay mayroon ding ganitong karanasan ng buhay. Ano yung ating pagkatao nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon? Bakit po sinasabi ni Pablo na hindi na tayo dapat lumakad katulad ng mga hintil? Una, yung mga tinatawag na Kristiyano ay sila ay naging bahagi ng katawan ni Kristo.
Diba? We are part of the body of Christ o yung church. Ano ba yung church? Pinabanal ng dugo ng Panginoon. Ang sabi sa Acts chapter 20, the church purchased by the blood of Jesus. Tama po. Yung church. Kaya sinabi ni Pablo na ang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat lumakad katulad ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Siyempre, kung hindi kinikilala ng tao ang Biblia, hindi rin nila kinikilala ang Diyos. Sabagat sinabi sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay kasama ng Diyos. Tama po? Kung ino-honor natin ang Biblia, ino-honor natin ang Diyos. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo na yung mga taong naligtas, dapat tayong lumakad kasama ng Diyos. Okay? Kaya doon po sa Titus chapter 3 verse 5, ang sabi po, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng pag-uugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. In Titus chapter 3 verse 5. Diba? Kaya yung mga Kristiyano, mayroon tayong before and after na history. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo dito, hindi na kayo dapat lumakad. Yung bagong buhay kay Kristo ay hindi yung dati nating pamumuhay. Actually, mayroong tatlong tao na binabanggit dito sa Biblia. Una, yung tinatawag na mga Hudyo. Tama po? Yung mga Hudyo, mga Jews. Mga Israelita. Pangalawa, yung mga Hentil. No? Yung mga Gentiles. At pangatlo, yung tinatawag na Christians o Kristiyano. At yung Kristiyano, galing po ito sa mga Hudyo at sa Gentiles. Nagmix sila, sila ay naging part of the body of Christ. Okay? Kaya saan ba nagsimula yung salitang Christians? Actually, doon sa Acts chapter 11 verse 26, sa Antioch, sinabi roon, nagsimulang tawagin ang mga Kristiyano. Sa Acts chapter 11 verse 26, binanggit yung mga Kristiyanong ito yung mga sumampalataya ng tunay at sumunod kay Kristo. Sila yung unang church na tinatawag sa generation ng first generation ng mga disciples, the church. Tama po? Kaya sinabi ni Pablo, hindi na tayo dapat lumakad katulad ng mga Hentil. Kaya yung Hentil at yung mga Hudyo, nang sila ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, naging isa at tinatawag sila ngayon na Christians. Tama po? At nandun sila sa loob ng tinatawag na church. Okay. So, isinulat ni Pablo dito yung ilang mga mahalagang puntos dito po sa Ephesians chapter 4. Meron ditong 7 kasalanan na nilalakaran ng mga Hentil. Binanggit dito ni Pablo the 7 sins, 7 terrible sins walk of the Gentiles. Number 1, dito po sa verse 17, binanggit niya, sabi po dito, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga Hentil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. The first sin, sabi dito, walang saysay yung kanilang pag-iisip. They walk in the futility of their mind. Ano po bang ibig sabihin ng walang saysay? Their life was empty, purposeless, and fruitless. There was a great activity but no progress. They chased bubble and shadow and neglected the great realities of life. So, ang sabi nito, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Okay. Yung buhay ng mga taong ito ay walang purpose. Okay. Ang sabi po dito, at empty, fruitless sa paningin ng Diyos.
Actually, yung buhay ng tao, ang nasa isip lang nila, sa mundong ito, kumakain, magtatrabaho, matutulog, magpapamilya, magtatagumpay. Ito lang yung buhay. Tama po? Walang purpose para sa Diyos. Actually, yung buhay ng mga hayop ay katulad ng ganito. Tama po? Ang buhay ng mga hayop ay walang purpose lang. Ibig sabihin, ang ginagawa lang ng mga hayop, kumakain, tama po? Ginagawa yung kanilang layunin, pero walang purpose para sa Diyos. Pero yung Kristiyano, mayroong layunin yung buhay pagkatapos ng ating kaligtasan. Pero sinabi ni Pablo, ang mga hentil, ganito lang sila nabubuhay. Ang sabi po dito, mayroon po silang pananampalataya, subalit walang progress. Mayroon silang direction, subalit walang purpose. Okay. Kaya ang buhay nila, nabubuhay lang dito, ang iniisip nila, mabubuhay lang dito pagkatapos aalis na. Pero hindi po ganun yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Tama po. Yung buhay ng mga hentil ay katulad lamang ng isang hayop, kumain, matulog, magpasasa sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Kaya nga doon sa Awit chapter 49 verse 20, sabi po, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na mamamatay. Sa Awit chapter 49 verse 12, ang sabi po, ngunit ang tao ay hindi mananatili o taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Alam nyo, sinasabi ng Biblia na yung buhay na ganito ay parang walang direksyon. Tama po? Inihalin tulad ng Diyos sa hayop yung buhay ng isang taong nabubuhay sa mundong ito na walang layunin. Sa Awit chapter 49 verse 12, sabi po, ngunit ang tao ay hindi mananatili sa kanyang karangalan. Siya gaya ng mga hayop na namamatay. Tama po. Actually, sinabi dito, yung lahat ng bagay na meron tayo, position, power, fame, pag-alis natin dito ay iniiwan lahat ito dito sa mundong ito. Tama po? Kayamanan, iniiwan natin lahat. Wala tayong dadalhin. Kahit na anong pinangarap natin ngayon, kahit anong taas ng naabot ng isang tao, subalit pag-alis dito sa mundong ito ay walang dala. Sabi ng Biblia, dumating tayo sa mundong ito na hubad, aalis tayong hubad. Dumating tayo sa mundong itong walang dala, aalis tayong walang dala. Ang ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako dapat mangarap maging magandang buhay? Hindi po yan ang sinasabi ni Pap ng salita ng Diyos. Kung ang buhay natin umiikot lang para dito, yun yung sinasabi ng Biblia. Ang buhay natin hindi lang umiikot para sa sanlibutan ito. Tama po? Dumadaan lang tayo dito. Okay? Kaya sabi po, yung buhay, sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 18, sinabi ko sa aking puso tungkol sa mga tao na sinusubok sila ng Diyos upang ipakita sa kanila na sila ay mga hayop lamang. Ang sabi po, sinabi ko sa aking puso tungkol sa mga tao, sinusubok sila ng Diyos upang ipakita sa kanila na sila ay mga hayop lamang. Sa verse 19, sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong mamamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Kaya, mapansin po ninyo, may mga tao na nasa kanila na yung lahat ng bagay, pero minsan naiisipan nilang mag-suicide. Tama po? May mga tao na nasa kanila na yung lahat ng material na bagay, pero walang contentment, walang satisfaction. Minsan naiisip nilang lumisan sa pamamagitan ng suicide. Okay? Dahil yung puso ng tao ay hindi nagkakaroon ng contentment kung inahanap lang nito ay ang material na bagay. Okay? Kaya ang sabi po doon sa Jeremiah chapter 17 verse 7, sabi po, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Mapalad daw yung tao na nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa Panginoon.
Hindi nagtitiwala sa sarili, hindi nagtitiwala sa anumang mga bagay. Sa verse 8, sabi po, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatayo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Tignan natin yung kaibahan ng mga taong wala sa Panginoon. Yung buhay nila ay fruitless, purposeless, pero yung buhay ng isang taong nasa Panginoon, ang sabi po, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kaya sinasabi po dito, yung kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Kaya sabi po dito ni Pablo, yung mga Hentil daw ay lumalakad sila na walang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Wala, useless yung kanilang pag-iisip para lamang sa kanilang sariling kagalakan, sariling kasiyahan. Tama po? Pangalawa, sinabi dito ni Pablo, ang sabi po sa verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Their understanding was darkened. Ang sabi ron, blinded for the truth. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Tama po? Hindi nila nauunawaan kung ano yung totoo. So kahit na naririnig na nila yung katotohanan, pilit pa rin nila itong pinagtatakpan. Actually, sa Biblia, nagsasabi ng katotohanan. Tama po? So, sabi po doon, their understanding was darkened. They lived blindfold in a world of illusion. Nabubuhay sila sa ganong bagay. At, ang sabi po doon, they had a native incapacity to understand spiritual truth. And then, because of the rejection of the knowledge of the true God, they suffered blindness as a judgment from the Lord. Okay. So, ang sabi po doon, hindi nila kayang maintindihan yung tinatawag na spiritual na katotohanan. Tama po? Yung katotohanang spiritual. May tamang pananampalataya at may maling pananampalataya. May tamang pagsunod sa Diyos at may maling pagsunod sa Diyos. Okay? Pero kapag naririnig nila yung Biblia, sometimes ang mga tao ay tinatanggihan yung kaalaman tungkol dito. Sabi ron, the knowledge of the true God, they reject it. Ayaw nilang kilalanin yung kapangyarihan at otoridad ng Biblia. Ang sabi ron, the futility of their mind. Unbelievers are intellectually unproductive as far as spiritual and moral issues are concerned. Hindi nila nakikilala yung dignity. Hindi nila nakikilala yung tinatawag na reputation. Okay? Kaya nga, ang sabi po, yung mga Hentil, hindi nila kinikilala yung katotohanan. Okay? Ang sabi po dito, hindi nila nakikita kung ano yung tunay na makadiyos na pamumuhay. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang sabi po, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahalangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. No, tingnan po ninyo sa Bible seminar, di ba? Actually, napaka-detail ng Bible seminar. No? From session 1 to session 5. Sa session 1, ipinapakita yung pinakamahalaga doon, yung purpose ng buhay. At yung otoridad o katotohanan ng Biblia. Ano po? Ipinapakita doon yung mga ebidensya kung ang Biblia ba ay tunay o hindi. Okay. Sa second session, ipinapakita yung mga historical evidences para ang Biblia mapatibay yung kanyang authenticity, yung pagiging authentic. Okay? Dahil yung tinatawag na truth nanggagaling sa evidence at history. Okay. Sa third session, ipinapakita kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita. Tama po? At yung tinatawag na last days signs. Actually, sa ating panahon, napaka-frequently, napaka-dalas ng lindol. Tama po?
ang napakalakas na tumama ngayon sa Venezuela ay 2 times. Tama po. 7.1 and 7.5. Halos nagbagsakan yung mga building. Sa Jensan, tama po, sa Pilipinas, sa buong mundo, makikita mo yung paggalaw at pagyanig. Actually, according to the Bible, bago dumating si Jesus Christ, mas maraming pagyanig. Mas madalas yung mga ganitong signs. Bakit po? Ito ay pagpapaalala sa atin. Tama po. Kaya nga, yung mga taong nabubuhay na wala sa Panginoon, hindi nila nakikita yung katotohanan. Nabubuhay lang sila para mag-acquire ng material na bagay sa sanlibutan ito, pero hindi nila nakikita yung katotohanan. Kaya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang sabi po, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaliwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, small letter. Okay? Yung Diyos ng sanlibutan ito ay si Satan, tinutukoy dito, small letter. Kaya pag pinag-aralan natin yung dalawang session, yung sin and judgment at saka yung gospel, napaka-detail. Tama po? Ano ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos at paano tayo inabot ng Diyos, paano dumanak yung dugo ni Kristo. Kahit na ito ay naunawaan ng tao, naririnig nila, pero may mga tao na hindi nila kinikilala yung kapangyarihan nito. Tama po? Yung knowledge about the true God. Kung ano ba yung ginawa ng Diyos. Okay? Kaya yung mga taong wala sa Panginoon, hindi nila po ito nakikita at hindi nila nakikilala. Okay? Kaya doon sa John chapter 12 verse 40, binanggit po, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso upang sila'y huwag makakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso at magbalik loob. Sila'y pagagalingin ko. Hindi naman nakikita ng tao kung saan siya papunta unless marinig niya yung pangangaral ng Biblia. Tama po? Sinabi ng Biblia, may dalawang nilalakaran ng tao, isang malawak at isang makipot. Ang ibig sabihin ng nilalakaran, ito yung buhay niya ngayon. Saan siya lumalakad? Kung hindi niya nakikilala yung katotohanan, tuloy-tuloy siya sa paggawa ng kasalanan. Okay? Pangatlo, sinasabi po dito ni Pablo, sabi po dito, palibasay na hiwalay sa buhay na Diyos. Ang sabi po dito, lumalakad sila ng hiwalay sa Diyos. Walk ungodly. They were alienated from the light of God or a distance from Him. Yung mga tao, hindi nila nalalaman kung gaano kahalaga yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Tama po? Lumalakad sila ng hiwalay sa Diyos. Nabubuhay lang sila para dito, 70 to 80, pero yung ino-offer ng Diyos na eternity o eternal life, hindi nila hinahanap. Tama po. Kaya nga meron tayong tungkulin para hanapin ito. Ang sabi ng Biblia, inyong saliksikin ang salita ng Diyos. Tama po? Sapagkat doon ay may buhay na walang hanggan. Inyong saliksikin. Kaya may mga tao, ang sabi, they were alienated from the life of God or a distance from Him. This was brought about by their willful, okay? Deep-seated ignorance, and by the hardness of their hearts, they had rejected the light of God in creation and in conscience. Okay? And turned to idolatry. Thereafter, they had flung farther and farther from the Lord. Actually, dahil sa pagtanggi nila sa liwanag ng Ebanghelyo, dahil sa pagtanggi nila sa kanilang konsyensya, saan sila pumupunta? Sa idols, sa mga idolatry. Doon sila dumudulog. Okay. At ang sabi roon, habang ganito yung kanilang kalagayan, palayo sila ng palayo saan? Sa Diyos. Tama po? Kaya gano'n yung kalagayan ng mga taong hentil. Hindi sila kumikilala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tinatanggihan nila yung liwanag
ng Ebanghelyo para sila ay makapasok sa kaharian ng langit, tinatanggihan nila yung invitation ng Diyos na lumapit sa Panginoon, magsisi at sumampalataya. Kaya sabi po ni Pablo, hindi na kayo dapat lumakad katulad ng mga Hentil. Bakit po? Ayaw nilang kilalanin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. They reject the knowledge about the true God. Di ba? Kaya ang sabi po, yung bunga ng kanilang pananampalataya ay papalayo sa Diyos. Okay? Tinatanggihan nila yung liwanag para sa Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 3, ang sabi po, Ephesians chapter 2 verse 3, sabi po dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-isip, tayo nooy katutubong mga anak ng kapotan, gaya naman ng mga iba. Sa verse 4, ang sabi, ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Okay? Kaya sabi ni Pablo, dati tayong lumakad dito, ngunit ang Diyos palibhasay mayaman daw saan? Sa awa. Katulad po ng tax collector. Tama po? Anong sabi ng tax collector? Lord, please have mercy on me. I am a miserable sinner. Bakit po sinasabi ng tax collector yon? Dahil alam niya, sa lahat ng kanyang kasalanang ginawa, dapat siyang hatulan ng Diyos. Dapat siyang mapunta sa impyerno because of his sin. Pero na-realize niya kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Tama po. Kaya nang humingi siya ng awa, sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya ang sabi ron, hinari siyang ganap ng Diyos. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanang nagawa. Okay? Kaya yung mga tao na binabanggit ni Pablo, mga taong hintil, lumalakad sila saan? Sa wide gate, sa malawak na daan. Sa Mateo chapter 7 verse 13, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Malawak yung daan patungo saan? Kapahamakan. At ang sabi, maraming lumalakad dito. Maraming pumapasok dito. Okay? In the last days, no, sa mga huling panahon, ang tao ay mas magiging masama ang kalagayan. Sinasabi ng Biblia. Habang paparating ang Panginoon, ang tao ay may dalawang direksyon. May taong mas lalong lumapit sa Diyos at may taong pasama ng pasama ng pasama. Okay. May mga taong lumalapit at nagsisisi sa Panginoon, subalit may mga tao na hindi nakakakilala ng katotohanan. Okay? Kaya sabi po, dahil mayaman sa awa ang Diyos, kahit sino pwedeng makalapit sa Diyos. Okay? Pangapat, ang sabi po dito, shameless feelings. Because of their attitude and character, ang sabi po dito, sa chapter 4, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibasay na buhay nahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan at dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Alam nyo, pagka hard-headed ang isang tao, napakahirap niyang turuan. Dalawa yung tao sa Biblia. Yung tupa at saka kambing. Tama po? Pero sino ang pinakamahirap turuan? Yung taong hard-headed. Okay? Hindi siya nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Tama po? Actually dito, yung shameless feelings, hindi nakakaramdam ng kahihiyan. Alam mo, yung mga tao, kahit gumagawa na sila ng kasalanan, hindi sila nahihiya. Tama po? Shameless from their unbehavioral act. They don't value moral dignity and integrity. May mga pinag-aralan silang matataas, mga mataas yung kanilang mga profession, edukasyon, subalit
yung ginagawa nilang mali at kasalanan, hindi sila nahihiya. Tama po. Kaya kung titignan mo sila, kahit yung kasalanan nila ay hayag na, hindi sila nakakaramdam ng fear at saka yung hiya. Tama po. Actually, sa isang Kristiyano, pagka totoo kang ligtas, pag nagagawa ka ng mali, parang hindi ka mapakali. Tama po? Ako may nagawa yata ako kay brother, kay sister, kay nakakahiya. Dapat humingi ako ng sorry. Maliban na lang kung pusong bato. Tama po? Walang pakiramdam. Kaya may mga tao na hayag na yung kanilang kasalanan, hayag na yung kanilang ginagawa, pero hindi sila nahihiya. Tama po? Sige pa rin silang ipaglaban yung kanilang sarili. Pero ang pinakamabigat dito, kung minsan ay mas mahalaga yung character, mas mahalaga yung ugali, character, kaysa edukasyon. Tama po? Kaya pagka hindi ka marunong magrespeto, anong tawag sa'yo? Parang wala kang pinag-aralan. Tama po? Parang hindi ka nag-aral. Hindi ka ba edukadong tao? Di ba? Pero alam niyo, ang pinaka-surprisingly, pag nakikita natin, di ba, maging sa mga social media ngayon, nai-issue na sa ganitong nakawan, nai-issue na sa maraming mga moral issues, yung kanilang reputasyon at dignity ay questionable na, pero hindi sila nahihiya. Tama po? Yung kanilang moral, dignity, and integrity, hindi na nila binibigyan ng value. Tama po? Kaya sabi ng Biblia sa Proverbs, mas mahalaga ang pangalan kaysa kayamanan. Tama po? Kaya kung ganito yung buhay, ang sabi po, they were past feelings, nothing to change from their moral activities. Sa church, di ba yung church natin, halimbawa sa church, okay, kunyari, halimbawa lang, kunyari lang, example, pag ang isang pastor ay nai-issue sa moral, sa mga immorality, hindi ba dapat mahiya ka? Dapat tumigil ka, mangaral. Pag nai-issue ka sa corruption, di ba? Dapat tuminto ka. Huwag ka nang mangaral. Tama po ba yan? Para sa akin, ganon. Pero tama yun sa paningin ng Diyos. Bakit po? Sapagat mahalaga yung pangangaral na mayroong dignity, may kabanalan, may katwiran, may integridad. Tama po? Paano mo sasabihin na wag mong gawin ito kung ginagawa mo rin naman to? Tama. Kaya yung pangangaral, yung salita ng Diyos, nawawala ng kapangyarihan kapag ginagamit ng tao sa maling paraan. Tama po? Kaya shameless feelings, hindi nakakaramdam ng hiya. Unbelievers are morally insensitive. No? Kapag kahit nahayag na yung sin, pero insensitive pa rin siya sa kanyang sarili. Hindi siya conscious. May tawag po doon, sorry po sa word. Pero parang sa medyo brutal words, makapal yung kanyang face. Tama po? Eh yung mga Kristiyano, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, pag nasa sayo yung tunay na ebanghelyo at ang Espiritu ng Diyos, ang una mong mararamdaman ay takot sa Panginoon. Pangalawa, mahihiya ka sa church, sa mga brothers and sisters. Dahil yung mga gumagawa ng sin, wala silang peace of mind sa loob ng church. Hindi sila makakuha ng kapayapaan, kagalakan sa church pag gumagawa sila ng sin. Hindi nila na-enjoy yung presensya ng Diyos. Tama po? Because of sin. Kapag nag-hide sila sa church, kapag ayaw nilang sumunod, hindi sila masaya sa church. Pero pag yung taong sumusunod, hindi sila gumagawa ng lihim na ganito, masaya sila sa church. Kahit minsan may kahirapan, may trials, masaya pa rin sila. May peace of mind sila. Tama po. Pero yung mga Gentiles, sabi ni Pablo, hindi sila nakakaramdam ng hiya.
Kahit na hayag na yung kasalanan nila, parang mataas pa rin yung noon nila. Hindi sila natatakot sa Diyos kung ano man ang magiging kapalit. Kaya may mga taong hindi nakakaramdam ng ganito. Ang sabi, as they continue to sin and turn away from God, they become still more apathetic about moral and spiritual things. Wala silang pakialam. Wala rin silang nararamdaman na mayroon silang pananagutan sa bawat action na kanilang ginagawa. Meron tayong responsibility tungkulin sa ating batas bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Meron din tayong tungkulin sa batas ng Diyos. Tama po? Sa ating moral and spiritual na karakter at sa ating pagiging isang mamamayan, meron tayong tungkulin dito na dapat tayong magpailalim at sumunod. Kung ano yung batas, dapat tayong sumunod. Kung ano yung pinaiiral na batas, dapat nating sundin at kilalanin. Dahil yan ang tama sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Tama po? Especially sa church. Tama po? Kung nasa church tayo, meron din tayong sinusunod, pero ito yung aral ng Biblia. No? Hindi yung pastor ang batas sa church, yung Biblia. Kung ano ang tinuturo ng Biblia, eh dapat natin itong practical nating ipapamuhay. Tama po? Kaya kung ang taong nagtuturo ng Biblia ay mayroong moral issues, yung dignity, yung testimony, ay may problem, ang unang nag-iisip yung mga taong nakikinig sa kanila. Pero may mga taong insensitive sa ganitong bagay. Kasi mas parang nagiging anong tawag dito? Ina-idol nila yung tao kaysa salita ng Diyos. Kahit na gano'n siya, sa kanya pa rin ako susunod. Pwede po yon aside from the Bible. Pero pagdating sa pagtuturo ng Biblia, pagiging pastor, ang pagiging leader ay tinatawag na example. Tama po? Leadership is example. Ito yung tinuturo ng Biblia. Si Abraham ay naging mabuting halimbawa kung paano siya sumampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, yung mga taong hindi ligtas, ayaw nilang kilalanin ito. Okay? Ang sabi, unbelievers are morally insensitive. Hindi sila sensitive sa sin. No? Hindi sila nakakaramdam ng fear. Alam niyo ba ang Diablo, araw-araw tayong tinutokso? Po, tinutokso ba kayo? No. Anong pakiusap lagi ng Diablo sa atin? Sige na, dati ka namang kasama ko. Gawin mo naman yung kasalanan dati mong ginagawa. Bakit naman kasi iniwan mo ako? Di ba? Yung dating masamang ugali mo, di ba? Ikaw yun. Pakita mo naman lagi yun. Tsaka yung dating mahilig ka magsalita ng mga bad words, namimiss ko yun sa'yo. Di ba? Ang Diablo, ganon. Gusto ng Diablo, sirain yung pananampalataya natin sa Diyos. Sinisikap natin maging mabuting tao at lumakad sa kalooban ng Diyos, pero ang Diablo laging nandiyan. Huwag kang sumunod yan. Huwag kang sumunod yan. Actually, ang Biblia, binabago talaga tayo. Yung puso, isipan natin, yung direksyon. Binabago tayo. Unti-unti, tinuturoan tayo ng Biblia, maging tama yung direksyon natin. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo, dati, morally, insensitive din tayo sa sin. Di ba? Dati, wala rin tayong pakialam. Kahit gumagawa tayo ng sin, okay lang sa atin yun. Pero nung narinig natin yung Biblia, saan ka papunta pagkatapos nito, yung ending ng buhay mo? Yung iba, nabuksan yung isipan nila, nagsisi, lumihis nagbago ng direksyon. Tama po? Pero yung iba, tuloy-tuloy lang. Tama po. Pero alam natin, sabi ng Biblia, ang dulo nito ay kapahamakan. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Bakit po ipinapakilala yung Biblia? Para ang tao bigyan ng chance. Tama po? Para yung tao, magkaroon siya ng chance malaman kung sino siya, ano ang lakad niya, upang hindi siya mahulog sa kahatulan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ngayon, naligtas ka na, naunawaan mo na yung biyaya ng Diyos, dapat
yung pagpapahalaga mo sa Biblia, yung pag-honor mo sa salita ng Diyos ay mataas. Tama po. Pag-honor. Dito, ipinakilala sa atin kung paano tayo pinatawad, tinubos, binigyan ng biyaya at kaligtasan. Tama po? Pero kahit ganoon, may mga taong hindi kumikilala dito. Sa Romans chapter 2 verse 4 hanggang 6, ang sabi po rito, "O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi." Kabutihan ng Diyos. At ang sabi po dito sa verse 4 o verse 5, "Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos." Sa verse 6, ang sabi po, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. No, yun yung sinabi ng Biblia. Someday, ang lahat ng ating mga ginawa, nakasulat. Nakasulat sa aklat ng gawa. Lahat ng gawa ng tao nakasulat. Someday, ipapakita ito sa atin ng Diyos. At ihaharap sa atin yung 10 utos, alin dito ang iyong mga nilabag. Tama po? So, panglima, yung sordid behavior. Ang ibig sabihin ng sordid behavior, masamang ugali. Masamang pag-uugali. Alam nyo, ang hirap maintindihan pag ang ugali ng isang tao ay masama. O, anong tawag dito? Hindi moody. Siguro meron pang mas sa mga ugali niyan, ang hirap mong maging kaibigan. Di ba? Hindi mo maintindihan. Kaya yung mga ugali ng Kristiyano, pag hindi tayo maamo, hindi tayo mabait, hindi tayo palatulungin, hindi tayo nagko-concern sa iba, mahirap tayo magustuhan ng ibang tao. Pagka yung Kristiyano ka na private life ka lang, pero yung Kristiyano hindi ganon, di ba? Dapat tayo ay yung mukha natin hindi dapat nakakatakot, di ba? Kasi, ayan na, nakakatakot. Kaya nga ako dati, ang daming umiiwas sa akin kasi raw mukhang suplado raw ako. Kaya pinilit ko lagi ngumiti kasi walang lalapit sa'yo, di ba? Kasi maganda yung maging masayahin. So, sabi ko, may mga tao daw, sabi ni Pablo, yung kanilang behavior, sabi po dito, yung sordid behavior, masamang pag-uugali. They consciously gave themselves over to lewdness, that is the vile forms of behavior. Uncleanliness, unbelievers behaviorally depraved. No, yung kung kumikilo siya, nagsasalita, kung paano siya nakikipag-communicate sa iba. Tama po. Kung minsan mahalata mo na agad ng isang tao, ang hirap nitong kausap, di ba? Sorry po. Bato-bato sa langit, ang tamaan daw ay sa pool. Hindi ba may mga taong na minsan nagtitsempuhan tayo na bakit ba ang hirap itong maging kaibigan? Tama po. So, sabi po doon, yung kanilang ugali bilang mga hentil ay lalo na kung yung tinatawag na false faith, yung false belief, yung tinatawag na relihiyoso, pero yung ugali ay hindi mo maintindihan. Tama po? Relihiyoso siya, pero yung ugali niya, hindi mo magets kung ano ba talaga. Di ba? At minsan, kahit na nagsisimba siya, yung sinasabi niya, parang hindi mo kayang magets. Ewan ko sa mga totoong born again, pero sa totoo lang, pag totoo kang naligtas, ang hirap magsalita ng bad words. Tama po? Ang hirap. Pag totoo kang na born again, ang hirap magsalita ng bad words. Kasi, sabi ng Biblia, yung puso ng mga hentil, puno ng maraming sin. Pero nung na born again tayo, pinalitan ng Diyos ng bagong puso. Hindi ba? Pusong mapagpakumbaba, pusong nagtitiis, pusong may pag-iibig sa Diyos. Tama po? Lalo na yung church, tama po? Sa church,
Hindi tayo dapat magsasalita sa church dahil ang church ay ano? Sabi ng Bible, the church purchased by the blood of Christ, the blood of Jesus. Nilinis ng dugo ng Panginoon. Tama po? Kaya, minsan, yung ugali ng isang tao, sabi po, they consciously gave themselves over to lewdness. That is to vile forms of behavior. Ugali, pagkatao. Kaya, tignan po ninyo, sino ang tao madaling gumugusto sa mga taong nakikita nila. Siya, mabait yan. Ang ugali niya, madaling kausap, hindi mahirap ang kausap. Tama po? Lalo na po mga leader. Tama po? Pag ang mga leader ay mga humble at madali silang malapitan, ang mga tao minamahal sila. Ayaw silang alisin sa pwesto. Ay, hindi. Maganda yung may leader na ganito. Tama po? Pero may mga tao, sinabi ni Pablo, yung kanilang ugali ay bilang isang hentil sa Romans chapter 1 verse 28, sabi po, palibhas ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinahayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-isip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. In Romans chapter 1 verse 28. Alam mo, ang sabi po dito, kapag ang tao ayaw niyang magsisi, ayaw niyang lumapit sa Diyos, ayaw niyang makinig sa panawagan ng Diyos, ang sabi po dito, hinahayaan sila ng Diyos. Ang sabi, hinayaan sila ng Diyos. Hindi na sila, pinabayaan na lang sila ng Diyos. Parang tinatawag sila ng Diyos, bumalik ka dito, bumalik ka sa akin. Ayaw bumalik, hinayaan na lang sila ng Diyos. Ayaw niyang magbago, ayaw niyang baguhin yung kanyang direksyon. Kaya ang sabi, ayaw nilang lumapit o bumalik sa Diyos. Okay? Kaya nga, kung tayo po ay naligtas na, sabi ni Pablo, huwag daw tayong gumaya sa ganitong practice at ganitong pagkatao. Okay? Kung ang isang Kristiyano ay gagaya sa ganitong pamumuhay, babagsak yung kanyang pananampalataya. Okay. Yung kanyang pananampalataya. Kaya kapag isa kang Kristiyano o born again, may ganito kang gawain, ano ang sinasabi ng iba? Kala ko ba born again yan? Ba't ganyan ang ugali niyan? Ang hirap mong makasundo. Tama po? Kaya sa church, mahalaga yung pagiging humble. Tapos, mapagpatawad. Patience. Huwag nyo nang hanapin yung mabuti sa iba. Kayo na lang ang maging mabuti sa iba. Kasi pag hinanap niyo yan at nabigo kayo, so magkakasala lang kayo, di ba? Kung hinahanap natin yung mabuti sa iba, tayo ang magpakita nun. Tama po? Gusto kong maging mabuti sa kanya. At pag naging mabuti ka, kahit hindi mo hanapin yon, matatagpuan mo rin. Nasaan? Nasa sayo. Tama po? So, kung gantihan man nilang hindi mabuti, at least naging mabuti ka. Sa church, importante yung ganon, yung practice, yung love, tsaka yung protection sa church, hindi ba? Tayo, bilang mga Kristiyano, diba? Gusto ba nating masira yung fellowship natin? Gusto nyo bang magkakaaway-away kayo, hindi kayo nagkakasundo? Hindi yun maganda sa paningin ng Diyos, hindi ba? Kung tayo ay mismo ay nagbabangayan, parang sa isang bahay, bangayan tayo ng bangayan, sino gusto manatili sa bahay? Walang gusto manatili. Sa church, pag bangayan din tayo ng bangayan, sino gusto mag-stay sa church? Ano sasabihin nila? Ang gulo na nga ng buhay namin, ang gulo pa ng buhay nila. Wala na kaming katahimikan, di ba? Sa church, isa sa place na kung saan tumanggap tayo ng maraming biyaya sa Panginoon. At yung biyayang yon manggaling sa atin, sa isa't isa sa atin. Tinanggap natin yung biyayang yon, ibabahagi natin sa iba. Huwag nating hatulan yung iba, huwag natin silang i-condemn. Try nating maghintay, magtiis, tampo, tulad ng pinag-aralan natin kahapon. Ang mga malalakas ay magtitiis sa mga mahihina. Kailangan natin gawin yan. Bakit po? Sapagkat sa loob ng church, may mga malaguna sa pananampalataya at may hindi pa. Tama po. Of course, nandyan sila, nananatilit, nagpapatuloy. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo dito, huwag tayong gumaya sa kanila. Sa Proverbs chapter 14 verse 7, ang sabi, umalis ka sa harapan ng isang taong hangal. Bakit po?
Sapagkat doon hindi mo matatagpuan ang mga salita ng kaalaman. Umalis ka raw sa harapan ng isang tao hangal. Bakit po? Walang karunungan sa kanyang bibig. In Proverbs 14 verse 7. Alam niyo, yung mga taong ito, instead na maggawa ng kapayapaan, pagkakasundo, lalo pa itong pinag-aaway. Di ba? At pinagmumulan ng division. Tama po? Uy, inaway ka niya? Sige. Banatan mo, kakampi mo ako. Lalong gumagawa ng trouble, hindi nakikreate ng pagkakasundo. Kaya sabi ng Proverbs chapter 14 verse 7, umalis ka sa harapan ng taong hangal, sapagkat doon hindi mo matatagpuan ang salita ng kaalaman. Dapat tayo ay nagiging tagapagkasundo. Tama po? Ay hindi dapat ganun. Kahit na alam mong tama siya, huwag mo siyang kampihan. Kahit na mali siya, i-correct mo siya. Kasi pagka naisip niya, bakit meron kang pinapanigan? Tama po? Of course, dapat sa church maging pantay. Tama po? Pag tama siya, may batas naman, kumakampi ang batas sa kanya, doon tayo lahat. Tama po? Sa tama. Kaya sabi, ang lumalakad na kasama ng matalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. In Proverbs chapter 13 verse 20, pag lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matatalino rin. Tama po? Kaya kung tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo yung nagpapasimula dapat ng problema. Tayo dapat ang gumagawa ng solusyon. Tama po? Lalo na sa church. Sa church po. Pag sa church tayo yung problema, maraming nagtitiis sa'yo. Tama po? Pagka ikaw ang bata, maraming nagtitiis sa'yo. Kaya ho, sabihin nyo na lang sa katabi nyo, huwag kang mag-alala, matagal na rin kitang pinagtitiisan. Huwag ka lang umalis. Hindi ba? Sa mga asawa din natin, sabihin din natin, mahal, huwag kang mag-alala, matagal na rin kitang pinagtitiisan. Hindi ba? Kailangan kasi yun eh, tama po? Ang pagtitiis ay nagbubunga sa atin ng mas magandang pagkatao. Tama po? Kaya kung meron tayo nito, mas nade-develop yung ating pagkatao, karakter. At ganito rin yung Panginoon sa atin, di ba? Matagal nagtiis ang Diyos sa atin, tama po? Kaya yung mga Kristiyano, ganito yung kanilang pagkatao, okay? Pero sabi ni Pablo, meron tayong mga tao na hindi dapat paniwalaan, na nagsasabing Kristiyano, pero yung ginagawa nila ay hindi tama. Lalo na yung mga nagsasabing pastor. Sinabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11, kundi ngayon sinusulatan ko kayo, huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Tama po? Kung siya'y mapakiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, magmumura, maglalasing, magnanakaw, huwag lamang kayong kumain ng kasalo ng ganyang uri ng tao. Tama po? Kung nagsasabi siyang pastor, nagsasabi siyang Kristiyano, tapos ganito ang kanyang ginagawa, ang sabi ni Pablo, huwag kayong makisama sa kanila. At may karapatan tayong hatulan sila, sabi ni Pablo. Sawayin, may karapatan tayong sabihan sila. Kung nagpapakilala silang Kristiyano o born again, tas ganito ang kanilang gawain, may tungkulin tayo na sila ay sawayin. Subalit yung mga nasa labas na ito, ng pananampalatayang ito, wala tayong tungkulin sa kanila. Sabi ni Pablo, yung nagsasabing, kapatid daw siya. Gusto mo ba magkaroon ng kapatid na sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, magmumura, maglalasing o magnanakaw? Gusto mo bang kapatid na ganon? Siyempre ayaw mo. Tama po. Lalo na kung ang pastor nai-issue sa ganito. Tama po. Yung mga pastor, nakikita natin sa social media, pinagbibintangan sila na may mga issue sila sa flood control, pero nagpapastor sila. So, hindi sila bahagi sa iglesia. Hindi sila part ng church. Tama po. Part sila ng tinatawag na non-born again. Tama po. Bakit po? Kapag ikaw isang tao na may tunay na espiritu ng Diyos sa iyong puso, pag ganun na yung sinasabi sa iyo ng tao, dapat kang magkaroon ng fear. Bakit po? Dahil sa iyo, hinahamak ng tao ang pangalan ng Diyos. At sabi ng Biblia, huwag mong gamitin yung pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Di ba? It is fearful.
Tama po? Yung mga taong simple, katulad natin, dahil sa atin minsan, nahamak yung pangalan ng Diyos. How much more sa social media, international? Tama po? Kaya, manliliit ka sa paggamit ng pangalan ng Diyos, di ba? Iba na yung term ng Jesus, tama po? Binago na ng social media. Binabagoy, binabastos yung pangalan ng ating Panginoon sa social media. Bakit? Dahil sa kanila. So sabi ni Pablo, huwag kayong makikisama sa kanila. Dapat ingatan natin yung pangalan ng Diyos. Iniingatan ba natin yung pangalan ng ating mga magulang? Kung pangalan ng ating mga magulang maayos, dapat nating ingatan yun. Tama po? Kaya, hindi sila nakakakilala ng kahiyan. Ang sabi ko doon, hindi nila nakikilala yung kahiyan at katwiran. Hindi sila nahiya. Tama po? Yung church, pag naiisip sa ganon, hindi sila nahiya. Dapat tayong mahiya. Tama po? Dapat tayong mahiya. Ako, pag ganon, mahiya, nakakahiya. Tama po? Kaya nga, kung hindi ka sensitive sa sin, so hindi mo na nararamdaman. Parang yung puso mo ay kalyo na sa konsensya pagdating sa kasalanan. At the more yung sin nandyan, the more na ang sin ay nagpa-prosper. Tama po? Magsisimula ka sa simulang maliit hanggang sa malaki na. Okay? So, pang-anim, yung pagiging indecent. Okay? O mahalay na pag-iisip. Sabi ni Pablo, malaswa o mahalay na pag-iisip. Sabi po dito, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila naging manhid, ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakin sa paggawa ng uri ng karumihan. Okay? So, ganito yung kanilang gawain. Okay? Kaya sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 24, dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, inayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Lapastanganin yung katawan. Gamitin yung katawan sa mali, gamitin yung katawan sa sexual immorality, gamitin yung katawan sa maraming bagay na mali. Tama po? Ginagamit nila yung kanilang katawan. Kaya ang sabi po ni Pablo, huwag tayong gumaya sa kanila. No? Sabi dito ni Pablo, huwag tayong lumakad ng ganito. Okay? Kaya sabi mo, dahil sa pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos, lapastanganin yung kanilang katawan. Actually, bakit po? Sa 1 Corinthians chapter 6, binanggit po doon, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Tama po? Huwag natin gamitin yung ating katawan para mag-prosper yung sin. Gamitin natin yung katawan para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Di ba? Kaya yung mga kabataan, maganda yung kanilang progress sa pag-awit. Yung kanilang boses, yung kanilang lakas, yung kanilang oras, inilalaan na nila para umawit, para sa Panginoon. Tama po? Pero ang ibang kabataan na hindi ganon. Tama po? So, ginagamit na nila yung kanilang katawan, yung kanilang lakas, yung kanilang boses, yung oras, unti-unti para mag-invest sa gawain ng Diyos. Sa simula, parang tinitignan mo, parang wala lang. Pero habang tumatagal, darating ang araw, mapapansin mo na napakalaki ng tulong sa iyo. Okay? Yung biyaya ng Diyos. Okay? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Okay? Pang-anim, pang-pito po, di ba? Ang sabi po rito, no contentment, walang
walang kabusugan, insatiable. Okay? With greediness, they were never satisfied. They never enough. Their sin created an enormous appetite for more the same thing. Parang walang kasiyahan. Ano po? Walang kontento. Okay? Kahit nasa kanya na yung lahat ng bagay, pero hindi pa rin tumitigil. Okay? Ayaw tumigil. Ano po? Actually, yung mga tao, di ba? Bilyon-bilyon na yung pera nila, pero ayaw pa rin lang tumigil. So, kaya nila dadalhin yung pera na yun. Ano po? Actually, yung pera, darating ang panahon ay mawawala ng value. Pagka nagkaroon ng pag nagkakaroon ng gera, ang pera ay nawawala ng halaga, yung currency. Tama po? Tapos, nawawala din yung pagpapatupad ng batas. Tama po? Nawawala yung batas pag may gera. Okay? Kaya yung nangyayari. Pangalawa, yung pagkain. Tama po? Mahirap humanap ng pagkain. Okay? Kaya darating yung araw, yung lahat ng meron tayo, mawawala ng value. At pagka tayo ay umalis sa mundong ito, pag dumating ang Panginoon, lahat ng bagay na tinipon natin dito ay iiwan din natin. Okay. Pero, siyempre, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kung meron man tayong mga bagay na ito, malaking tulong sa atin para hindi tayo dependent sa iba. Tama po? Pero, darating ang araw, kung dito lang umikot ang buhay natin, kung ang buhay natin umiikot lang sa sanlibutan ito, mga brothers and sisters katulad nyo, ano bang pangarap nyo? Gusto ko maging engineer. Very good. Gusto ko maging mayaman. Very good. Gusto ko maging source ng income ng church. Very good. Gusto ko maging architect. Very good. Pero yun lang ba gusto mo sa buhay mo? Siyempre, dapat yung gagawin mo ay may kinalaman sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ko lang gustong maging isang matagumpay. Gusto ko rin na maging malapit sa Diyos. Bakit po? Kapag na-reach mo na yung tagumpay na wala ka sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng joy o contentment. Tama po? Kailangan meron ding mga professional sa church. Tama po? Hindi pwedeng wala. O yung mga kabataan ito, darating ang araw. Di ba? Magiging professional kayo. Kung naligtas kayo ngayon, kung anong pinili niyong profession, someday, yun kayo. But of course, someday, mananatili kayo sa church, magiging part din kayo ng church. Tutulong kayo sa church, magpo-progress, magpo-promote din ng gospel, hindi lang para maabot yung pangarap niyo, di ba? Tayong lahat, may tungkulin para dito. Magamit din tayo ng Diyos, hindi lang natin gamitin yung ating sarili para sa atin. Pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? Kaya sabi po dito, yung mga tao na walang kabusugan, they were never satisfied. Hindi na ako kontento. Okay? Kaya sabi ni Timothy, doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So maraming mga nagsasabi, masama ang pera. Pero ang pera ba may buhay? Hindi. Ang pag-ibig sa salapi. Tama po? Ang pera po ay hindi po nilikha ng Diyos para ang tao ay magkasala. Tama po? Yung pera ay hinayaan ng Diyos umiral para sa pangangailangan ng tao. Pero yung pera ay ginagamit para bilhin yung katarungan, para magbayad, para sa maling gawain. Tama po? So sabi po rito, yung pag-ibig sa salapi, hindi po yung salapi, yung pag-ibig.
Kung pera ang iniibig mo ng higit kaysa Diyos, tama po? Iyon yung sinasabi rito ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya naalala ko yung sinabi ng isang presidente, kapag naglindol daw, dapat unang maglindol sa Congress. Doon daw ang unang mahati. Dahil marami daw korap doon sa loob. Para yun ang unang mahuhulog sa ilalim. Dahil sa pag-ibig sa salapi. Tama po? Kaya yung mga Kristiyano, alam nyo, sa Philippine Life World Mission, maraming mga na-born again na mayayaman din. Maging sa Korea. Pero yung pera nila ay ginagamit nila sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. So, hindi yung masama yung pera. Masama kung ang pera ay iniibig na ng tao. Actually, minsan nga naisip ko na ang mayaman, no? Parang doon sa amin, yung daanan, ang laki ng lupa. Ang laki ng lupa ng mayaman, ayaw magbigay ng daan. Kapurasong daanan lang, ayaw magbigay. Pero ang lupa, ekta-ektarya. Bakit ba? Ganito mag-isip ang mga mayayaman, di ba? Yung kaprasong daanan, ikumpara mo sa ekta-ektarya lupa, maliit lang, tama po? Pero ayaw nila, hindi, huwag kayo maglagay ng daan, tama po? Kaya yung sobrang pag-ibig sa salapi, sa material na bagay, ang sabi po, ay nagiging ugat ng kasamaan. At ang mga nagnanasa rito ay napapalayo sa palataya. Kaya sa Proverbs chapter 11 verse 4, ang sabi po, ang mga kayamanan ay walang kaburuhan sa araw ng kapuotan. Sa Proverbs chapter 11 verse 4, ang mga kayamanan ay mawawalan ng kabuluhan sa araw ng kapuotan. Sa araw ng paghukom, ang mga kayamanan ay mawawalan ng saysay. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kaya yung pag-iisip ng mga taong hentil, sabi ni Pablo, huwag tayong gumaya sa kanila. Huwag tayong lumakad katulad nila. Tama po? Huwag tayong mamuhay katulad nila. Kaya doon sa Ephesians chapter 4 verse 20, ang sabi po ni Pablo, Ephesians chapter 4 verse 20, basahin po natin, 3-1. Ngunit, hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Hindi raw yun ang tinuturo ng Panginoon. Tama po? Hindi sa ganong paraan ninyo natututunan ang ating Panginoon. Hindi yun ang itinuturo sa atin. Okay? Kaya ang sabi po dito, kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus. Okay? Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya. Tinuruan. Tama po? Ang sabi po, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natututunan si Kristo. Tayo ay tinuturuan ng Biblia. Tinuturuan tayo. Tama po? Ang tanong, natututo ba tayo? Di ba? Tinuturuan tayo ng Biblia. Pero yung pagtuturo ng Biblia, hindi po hinuhubog yung ating intelektual. Ang eskwelahan ay umuhubog sa intelektual ng mga bata. Tama po? Pero hindi nila kayang mahubog ang ugali, behavior ng isang bata. Pero ang Biblia, hinuhubog tayo hindi sa intelektual. Hinuhubog tayo sa ating moral at spiritual na pagkatao. Ang ibig sabihin, sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So, kung matuto sila ng pagkatakot sa Diyos, bago sila gumawa ng kasalanan, dadaan muna sa kanilang ganong isip. Tama po? Ay, tama ba ito o hindi? Kung naitanim sa kanila yung pagkatakot sa Diyos, tinuruan sila ayon sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kung meron sila nitong ganitong puso, kahit yung mga batang ito ay matuto,
bago sila gumawa ng kasalanan, mag-iisip muna sila. Tama po? Kung magawa man nila yung kasalanan, ito ay alam nilang mali. Tama po? Pero kung walang values, wala silang natutunan, hindi nila alam kung mali ba yung ginawa nila o hindi. Kaya sabi ni Pablo, sa ganong paraan kayo tinuturuan. Sabi po dito, sa verse 21, kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya, kung paanong ang katotohanan daw ay nakanino. Na kay Jesus. Tama po? Yung truth. It means yung itinuturo sa atin ay katotohanan. Itinuturo ng Biblia ni Jesus sa atin ay truth. Kaya dapat natin itong lakaran at sundin. Tama po? Gusto ba natin yung katotohanan? Yes. Tama po. Pag gusto natin yung katotohanan, sabi ng Biblia, Jesus is the truth, Jesus is the light, and Jesus is the way. Tama po? Siyan po si Jesus, kung ginugusto natin yung katotohanan. At yung mga aral na yon, ang sabi po, yun ang nagtuturo sa atin. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, huwag tayong gumaya sa mga hintil. Okay? Merong malaking pagkakaiba yung pagkakilala kay Kristo at yung mga taong lumalakad sa aral ni Kristo. Tama po? May mga tao nakakakilala kay Kristo sa Panginoon pero hindi sila lumalakad dito. Pero may mga tao nakakakilala sa ating Panginoon, subalit lumalakad sila dito. Lumalakad sila sa aral ng ating Panginoon. Yung kabanalan at katwiran na ipinapangaral ng Biblia ay sinisikap nilang lakaran. Tama po? So, kung lalakad sila dito, may darating bang temptation? Tinutokso ba tayo pag lumalakad tayo sa katotohanan? Yes. Landyan pa rin po yung temptation. Diba? Kaya nga, pipiliin natin kung alin yung tama. Tama po? Meron ba tayong kakayahang pumili? Yes. Sabi ng Bible. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, piliin mo yung buhay o kamatayan. Yung pagpapala o sumpa. Piliin mo kung ano ang gusto mo dyan. Tama po? Kung alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ito yung ating pipiliin. Ito rin yung ating lalakaran. Okay? Kaya binibigyan din dito ni Pablo, ano ang ating natututunan, ano ang itinuturo sa atin, ano ang ating naririnig. Tama po? Actually, ang tenga ay sumusuri kung ano ang salita. Tama po? Yung dila natin ay sumusuri kung anong lasa. Tama po? Yung ating ilong sumusuri kung anong klaseng amoy. Subalit yung tenga natin sumusuri kung anong klaseng salita ang ating naririnig. Tama po? Kaya yung tenga spiritual natin ay nakakarinig ng aral at ng katotohanan at ng salita galing sa Diyos. Nung na-born again tayo, nagkaroon tayo ng spiritual ears. Kaya makikita niyo po sa Bible, pinagaling ni Jesus yung mga bingi, di ba? Yung mga bingi, ang ibig sabihin ng pagpapagaling na noon, dati kahit nakikinig sila ng Biblia, di nila naririnig at naunawaan. Pero inalis ni Jesus yung pagkabingi niya, narinig niya yung tinig ng salita ng Diyos. Kaya nung narinig niya yung aral na lumapit ka sa akin, magsisi at sumampalataya, sumunod siya rito. Naintindihan niya yung spiritual na mensahe ng salita ng Diyos. Pero dati, hindi natin naintindihan yun. Po? Kahit nagbabasa ng Biblia, hindi mo na uunawaan. Tama po? Kaya iba napapagod magbasa ng Bible di ba? Kasi hindi mo maunawaan. Burden ang pagbabasa. Pero nung naligtas ka na, naunawaan mo yung biyaya ng Diyos, na-enjoy mo na yung pagbabasa ng Biblia. Tama po? Pag sinabi ng Biblia, John 3:16, so tinutukoy gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, yung verse na yan ay napakalalim. Tama po? Kaya dati, hindi naintindihan ng tao, nire-recite yung talata, pero hindi naman niya naintindihan yung meaning para sa kanya. Pero ngayon, ang Biblia ay nagtuturo sa atin. Kaya, mahusay na kayo mag-memory verse, di ba? Kasi, mahiya naman kayo sa nagpapa-memory verse.
Si Brother Winston, palagay ko, nagme-memorize to mag-isa. Dahil nakikita ko, mine-memorize talaga niya yung talata. So kaya, mag-memorize din kayo para hindi kayo nangungopia. Hindi ba? Challenge lang yon. Alam nyo, doon sa trainings ng mga pastor, bago ka kumain, mag-recite ka muna isang verse. Bago ka kukuha ng pagkain, nakita ko doon sa training ng mga pastor, before you get the food, memorize one verse. Di ba? Siyempre, kung John 3:16 lang, di laging John 3:16, yun lang kabisado mo eh. Kasi kung wala kang kabisado, di ka makakakain. Ano po? At least kahit isa meron. Di ba? Pero dapat i-memorize natin yung Biblia. Tama po. Ano ang mangyayari kapag yung Biblia ay napupuno tayo ng kaalaman dito? Nahuhubog tayo ng parang katulad sa pamumuhay ng ating Panginoon. Di po? So, kaya tignan natin yung sinasabi ni Pablo. Yan sabi po dito, ano ang uri doon sa Romans chapter 6 verse 1, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa nga tayong mabubuhay pa roon? Okay? Kaya nga yung unang buhay natin, galing tayo kay Adan. Tama po? Yung tinatawag na Adamic nature, si Adan ay isang makasalanan, nanggaling tayo sa kanya. Kaya tayo ay naging sinner, galing tayo sa isang makasalanan. Yun yung unang buhay natin. Yung ikalawang buhay natin, galing kay Kristo. So, dahil kay Kristo, nagkaroon din tayo ng bagong buhay. Kaya yung buhay natin ngayon, lumakad tayo ayon sa aral ng ating Panginoon. Dahil kay Kristo, tumanggap tayo ng biyaya. At dahil kay Kristo, tumanggap tayo ng buhay. At ito yung buhay na walang hanggan. At nilinis tayo ng kanyang banal na dugo. So kung ganon, sinasabi ni Pablo, huwag na tayong lumakad katulad ng mga hintil. Gusto ba natin ng pagpapala? Gusto nyo ba ng blessings? Opo, ako rin, gusto ko rin. Pero, hindi lang spiritual yung ibinibigay ng Diyos sa atin sa totoo lang. Tignan po ninyo yung mga Israelita. Tama po? Ano ang condition ng Diyos sa kanila? Obedience. Tama po. Sa Deuteronomy chapter 28, binanggit po yun, 1 and 2. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo, kung yung susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Hindi po gusto ng Diyos na ang mga anak niya ay maging pulubi. Tama po? Gusto ng Diyos ang mga anak niya ay maging masagana. Pero, may kondisyon ng Diyos. Ano po yung kondisyon ng Diyos? Pagsunod. Tama po. Kung gusto natin ng pagpapala na material, sundin natin yung salita ng Diyos. Pero yung pagpapalang material ay depende kung paano mo ito ina-apply. Di ba? Halimbawa, sa material na bagay, nagsishare ba tayo para sa Panginoon? Sinabi ng Biblia dito na ang pagpapayaman ay hindi sa pamamagitan ng maraming trabaho. Ito ay ang pagkakaloob din sa Diyos. Actually, dito sa Proverbs nakasulat, chapter 11, hindi ko nalilimutan yung verse na ito. Kung paano tinuturuan tayo mag-handle ng material na bagay. Okay? Paano natin ito gagamitin? Sabi po dito, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Tama po? Sabi ng Biblia, may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. This is the principles how we manage our financial. Tama po? Kung tayo rin ay nagbabalik sa Panginoon, ang sabi po nito, hindi tayo maghihirap. Hello, naintindihan niyo po? Hindi tayo maghihirap. Ang sabi ng Panginoon, kung nagbibigay ka ng masagana, lalo ka pang yumayaman. Ay, Lord, ayaw kong maging mayaman. Ay, di wag ka magbigay. Iyon ang prinsipyo ng Diyos eh. Pero ang prinsipyo ng tao, pag nagbigay ka, ikaw ang mawawalan.
Pero ang prinsipyo ng Diyos, pag nagbigay ka, ikaw ang yayaman. So anong mas tama? Prinsipyo ng Diyos. Tama po? Dahil lahat ng bagay na meron tayo, galing sa Kanya. Kaya sabi rito, may taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Kaya hindi nakapagtataka na ang Philippine Life Provision ay naging malaking isang iglesia. Yung pera sa kanila ay hindi para sa sanlibutan, kundi para sa Diyos. Tama po? Pero alam niyo po, masarap mag-invest sa Panginoon. Okay? Kaya hindi katulad ng mga hintil. So, babalikan ko po yung ating pinag-aralan. Re-reviewin ko lang bago tayo magtapos. Ano yung topic natin? So, you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Huwag na tayong lumakad katulad ng lakad ng mga hintil. Okay? Yung una, anong ginagawa ng mga hintil? Sinabi rito, yung buhay nila ay walang purpose. Tama po? Aimless. Nabubuhay lang sila para sa kanilang sarili, sa sanlibutan ito. Empty. Fruitless. Wala silang iniisip patungkol sa mga bagay para sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, blinded for the truth. Diba? Yung katotohanan ay bulag sila sa katotohanan. Hindi nila naunawaan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ron, their understanding was darkened. Madilim yung kanilang pangunawa. Di ba? Hindi nila naiintindihan yung katotohanan galing sa Diyos. Pangatlo, ang sabi ron, walk ungodly or they were alienated from the light of God or a distance from Him. Lumalakad sila ng malayo sa Diyos. Hiwalay sa Diyos. Nabubuhay lang sila para sa kanilang sarili, nabubuhay lang sila para sa kanilang kalayawan at sarili. Okay po? Sumunod, ang sabi po doon, shameless. Diba? Shameless from their unbehavioral act, they don't value moral dignity and integrity. Hindi sila nahihiya. Kahit nagkakasala na sila, gumagawa sila ng kasalanan, nahihiya, wala silang nararamdamang takot at hiya. Walang feelings patungkol sa fear or shameless. Kaya nga, kung hindi nila nararamdaman yung conscience nila, ibig sabihin tuloy-tuloy lang sila sa sin. Tama po? Panglima, yung ugali. Tama po? Dapat na-recognize natin yung sarili natin. Masama bang ugali ko? Dapat na kikita natin yun. Teka, hindi pala dapat ganon ako magsalita. Hindi pala ako dapat ganon kumilos. Hindi pala ako dapat ganon mag-display. Sa mga tao, lalo na sa church, di ba? Pagka sa church, pumasok po kayo sa church, pag parang mga, wag po kayo sana papasok sa church ng, anong tawag dito? Kasi hindi kami sanay sa church ng, pag pumapasok ang tao, walang kibo. Hindi kami sanay ng ganon. Sa tagal ko na sa church, hindi ako sanay. Basta pag may pumapasok sa church, gusto mong batiin, kumusta, ganito, kamayan. Ganon, nasanay kami sa ganon. Yung ambience ng church na, ito yung practice mo di ba? Pero, pag pumunta ka sa church na walang babati sa'yo, mapapahiya ka. Actually, naalala ko nung ako po ay nasa Baguio that time. Pero wala pa po ako sa church. Hindi pa ako nasa Christian church. Naglindol sa Baguio, 1990. Doon ako nagtatrabaho sa security agency. Nung naglindol, so lahat ng mga tao nasa Burnham Park. Diba? Ako kasi pala simba. Hanap ako ng simbahan. Hanap ako kasi Sunday, sabi ko, makapagsimba na lang. Kasi lindol, malakas, ang daming nasira nun Napapasok ako sa simbahan ng Jehovah. Pero that time, hindi ko pa alam yung kaibahan ng church. Lakas sa Catholic ako noon. So, nung pagpasok ko sa simbahan ng Jehovah, kasi tahimik sila Pinagtitinginan lang ako. Tinitignan lang ako. Walang bumabati sa akin. Pinagmamasdan, tinitignan lang nila ako. Eh, siyempre, anong pakiramdam mo pag gano'n? Hindi ka binabati, tapos tinitignan ka lang nila. So,
So, umupo ako sa likod, tapos walang bumabati sa akin kahit nandyan. Pag dumaan, tinitignan ka lang. Sabi ko, hindi na ako babalik dito. Hindi na talaga ako bumalik. Tapos, napunta ako sa simbahan ng Catholic, kasi yung simbahan doon ng Catholic medyo nag-crack. So, ang daming tao. Pagkatapos 3 days ng lindol, ang dami, punong-puno ng tao. Pero after 1 month, balik ako, halos wala ng tao. Nalimutan na yung lindol. So yung isipan ng tao tungkol sa pananampalataya at religion, may ganitong kaalaman. Pero wala akong knowledge noon tungkol dito sa Biblia. Hanggang sa mayroong magbahagi sa akin ito. Kaya kapag natagpuan natin yung tamang pananampalataya, magbabago yung lahat sa atin. Isip, galaw, pananalita, mahihiya ka, di ba? Sumunod yung pag-iisip natin sa loob, di ba? Kung tamang hinala ka, dapat baguhin yun, di ba? Tamang hinala. Parang hindi maganda yung pagtingin sa akin ng sister na to o ng brother na to. Samang tingin sa akin di ba? So, sa loob ng church, meron tayong peace of mind, okay? And then, pang-anim o pang-pito, yung walang contentment. So, yung 7 klase ng pag-uugali ng mga Gentiles, sabi ni Pablo, huwag tayong lumakad ng katulad sa kanila. Lalo na sa church, tama po? Kahit na anong ganda ng ating sinasabi, pero pag ang ugali natin, ang kilos, ang ating behavior, ay hindi maganda sa paningin ng iba, hindi rin tayo matanggap. Hello, tama po? Kaya yung mga kabataan dito, huwag kayong lagi nag-aaway. Bawal sa church. Walang tampuhan, bawal. Hindi pwedeng tampuhan sa church. Kasi pag may tampuhan, maapektuhan yung mga ibang kabataan. Di ba? Kailangan meron kayo laging pag-ibig sa isa't isa. Kasi although iba-iba yung mga ugali natin, pero pinagsama tayo ng Diyos dito bilang isang family. Okay? Pag-pray natin yung isa't isa, ipanalangin natin na lakaran natin yung mga aral ng salita ng Diyos. Huwag tayong gumaya sa nakikita natin na hindi nararapat. Po, so tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa aral ng iyong salita. Kung paano kami mabubuhay bilang mga ligtas, kung paano kami kikilos at magsasalita bilang iyong mga anak na tinubos. Kahit marami pa po kaming kulang, kahit na meron po kaming ugali pa na hindi pa lahat na bago, subalit tulungan niyo po na maging mabuti kaming mananampalataya at Kristiyano at lumakad kami ayon sa salita ng Diyos na siyang humuhubog sa amin. Tulungan niyo po yung mga kabataan, yung mga nanay at tatay, mga brothers and sisters. Igawad niyo po yung mayamang biyaya at habag at pagpapala sa bawat isa na narito, Panginoon ngayon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.